Mga kapuso, nandito pa rin ho tayo sa isang jeepney terminal sa Katipunan, Quezon City at nakikita ho natin ngayon ay umalis na, kaalis lang ho no isang pasaherong jeep at nagsisimula na ho kasing kumapal o dumami yung mga pasahero dito. Usually ganito daw yung oras na talagang dumadami yung mga pasahero dito. Yan, nakikita natin yung mga nakapila. Nakapaskil ho dito yung paalala na ayan, 13 pesos na yung pamasahe dahil nagkaroon nga ho ng increase at nakikita natin na bagamat dumadami na yung mga pasahero, ito yung may tuturing na rush hour dito sa terminal na ito ng jeepney dito sa Katipunan, ay marami naman ho tayo yung jeep na nakikita dito. Hindi naman natin nakikita na mahihirapan yung ating mga pasahero na sumakay. Bago siyempre sila sumakay, nagbabayad doon sila doon sa tawag dito dispatcher, para ho pagsakay nila, hindi na ho magsusukli pa yung driver. Pero yun nga ho, nagsisimula na hong dumami yung pasahero, kaya mabilis na rin yung pag-alis dito ng mga jeep, Samantala, ngayong araw po ito ay malakihan po yung tapyas sa presyo ng ilang produktong petrolyo ngayong araw. Ang gasolina po ay mayroong 3 pesos and 5 centavos per liter na bawas. Ang diesel naman ay 2 pesos and 45 pesos, 2 pesos and 45 centavos. Ang kerosene, 3 pesos per liter. Epektibo pa rin po ang provisional fare hike sa mga jeep. Yung traditional jeepney, gaya ho dito, 13 pesos na ho ang masahe. Ang modern jeepney naman ay 15 pesos. Sa Lunes naman po, October 16, nakatakda ang transport strike ng Grupong Manibela. At alamin ho natin kung lalahok ang mga jeepney driver dito ho sa Katipunan Terminal. Dito nga sa Quezon City, kasama natin si Ginoong Enrico de Chavez. Siya ho yung pinaka-presidente ng mga jeepney driver dito po sa Katipunan. Sir Enrico, sa Monday, October 16, may nakaambang pag-strike, ang ilang mga jeepney. Sasama ba kayo? Kada naman po mag-strike, nasama din naman po kami kasi kami po ay nakikisama dahil yun po yung pinaglalaban namin para sa aming karapatan. Oo. Dahil sa, yun nga po, unang-una yung phase out. Okay. Ano ba yung sa Monday, ano ba yung pangunahing issue na dadalhin ninyo? Yung pong sa pinaglalaban namin mga transport na yung sa jeepney phase out, sana wala nang phase out. Yung pa rin. Yun pa rin So po. ngayon, finalize na ho yan. Naka-finalize na ho yan at talagang mangyayari na sa Actually, Monday. talagang sasama po. Tuloy na po. Anong oras ho ang mangyayari sa Monday? Saan ho at saan kayo magkakaroon talaga ng mga Magkakano po sa UP, sa umaga, doon po kami magkikita-kita sa may UP. Ano ba na masasabi niyo, Sir Enrico? Dahil ngayon ho, may malaking rollback. Malaking bagay ba yon sa mga jeepney driver, operator? Malaking bagay din po kung magbababa kasi kung magbababa, dapat lakihan na nila ang baba. Yun ang pinaka-the best. Ngayon sa diesel, mahigit 2 piso. Pero pagka sa akin po, mataas pa rin po sa ngayon ng diesel. Kaya kailangan po babain pa rin po kasi kung yan po itataas uli kasi laging tumataas po ang diesel kasi lahat po nakaka-apekto. So hindi pa sapat sa inyo yun? Hindi po sa amin. Gusto namin po nga, babaan pa nga ang pamasahe dahil malaking epekto sa ating mga commuter. Dahil kung magtataas, doon din naman pupunta sa diesel Yun din po ang inaano namin na sana po pababain mas mababa pa. Mas Magkaroon mababa pa ng mga dagdag na rollback. Opo, yun po ang gusto naming mga operator driver. So ano mangyayari sa Monday? Kung sasama kayo, wala akong papasada dito. Actually, sa umaga, meron po. Siguro, pabibiyahin muna natin tigisa para tapos pag... Ihatid muna. I-stop muna. Pero hindi ba kawawa naman yung mga pasahero? Yun nga po, ang nangyayari po sa amin dito, pag kami nag-strike po, bibiyahin ng isa, pag pinatigil po dyan sa kabila, tigil na din po kami dahil wala na din po pumupunta dito sa aming pasahero. Tigil na. Kasama na po kami. Okay, maraming salamat, Ginoong Enrico de Chavez. Siya po ang presidente ng mga jeepney driver dito po sa Katipunan. Sir, salamat po ha. Usapin ko lang po yung ilang mga pasahero dito na sumasakay. Ayan, punta natin ito si Manong. Mataas na ho ang tumaas ho ng piso ang pamasahe. Kumusta ho ngayon? Nahirap na po Nahirap na. Mabigat ba sa inyo yung piso? Opo. Bakit po? Kasi nabawasan na naman yung budget. Paano ho ginagawa niyo pagtitipid? Tipid talaga. Tipid talaga. So gusto niyo ba maibalik ko sa dati?
Pwede lang po. Oo, sige, salamat po. Baka po kayo malate pa sa inyong papasukan. Salamat po. So, yan po yung sitwasyon ngayon dito sa Jeepney Terminal, dito po sa Katimunan Corner, Aurora Boulevard, dito po sa Quezon City. Sabi nga ng nakausap natin kanina, si Ginoong Enrico de Chavez, sasama ho sila sa nakatakdang transport strike sa Lunes ng Grupong Manibela. At yun naman mga pasahero na nakausap po natin dito, syempre dumadaig dahil para sa kanila yung dagdag na pisong pamasahe mabigat at wala din naman sila pagkukunan kung wala nagiging taas sa kanilang mga sahod. Mula po rito sa Katipunan, corner Aurora Boulevard sa Quezon City, balik muna tayo sa studio. Mauna ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.